Ayaw mo bang lumabas? Subukan mo kayang makihalubilo sa iba. Yung mga kaibigan mo, inaantay ka na nila. Kaibigan? Meron na akong kaibigan. Ayan ka na naman, anak. Gumagawa ka na naman ng kwento. Hindi ako gumagawa ng kwento! Totoo siya! Totoo siya! Umalis ka na nga! Oo nga pala, pumunta si Dr. Reyes kanina. Sinabi niya na dala na daw natin si Nick sa mental. Kung yun yung mabuti sa kanya, di gawin na natin. Wala naman tayong magagawa. Inisip lang naman natin yung kabutihan niya kaya siya gagaling. Uy! Nick! Kamusta? Tagal nating di nagkita. Himalat, lumabas ka. Dami mo nang hindi alam tungkol sa Team Forever. Itong si Michael, may girlfriend na. At itong si Aris, sigurado hindi ka maniniwala. Alam mo ba, nagpare! Oh, palisan pa ako, di maganda? Sige na, pasok na ako. Nang saya ko ngayon? Kasi, andito ka na naman, makakapaglaro na naman tayo. Kanina nga, lumabas ako, nakita ko yung dati kong kaibigan. Tapos, tinatanong niya ako, bakit daw ngayon na ako lumabas? Hindi ko naman na kasi kailangan lumabas. Gusto kong sabihin sa kanya yun. Kasi masaya na ako sa'yo. Alam mo, matagal kitang hinintay. Kasi gustong-gusto ko na maglaro. Halika na, maglaro na ulit tayo. Ayoko na maglaro. Bakit ayaw mo na maglaro? Lumabas ka na naman. Sinabi ko sa'yo huwag ka lalabas, di ba? Sumira ka na naman sa usapan. Hindi ako lumabas. Diyan na ako sa may pintuan. Sumilip lang Sinabi ako. ko na sa'yo, sasaktan ka lang nila. Hindi sila totoong kaibigan sa'yo. Ako ang totoong kaibigan mo. Alam ko naman yun. Hindi ko nga sila kinausap eh. Hindi ko sila nilapitan. Sila ang lumapit sa akin. Papatayin ka lang nila. Sasaktan ka nila. Sasaktan ka lang nila. Papatayin ka nila. Sasaktan ka nila. Papatayin ka lang nila. Walang nagmamahal sa'yo. Kahit kailan walang nagmamahal sa'yo. Hindi ka nila mahal. Sasaktan ka lang nila. Hindi ka nila mahal. Hindi ka nila mahal. Bakit ka lang makinig? Ako lang ang nagmamahal sa'yo. Walang magmamahal sa'yo. Kawawa ka naman. Sasaktan ka lang nila. Sasaktan ka lang nila. Hindi ka nila mahal. Kahit kailan hindi ka nila mahal. Sasaktan ka lang nila. Sasaktan ka lang nila. Good afternoon po, Dr. Reyes. Good afternoon din. Pasok po kayo. Kumusta naman? Ang tagal natin din nag-out. Oo nga po eh. Kumusta na siya? Ito po. Katawaran, di ba napag-usapan na po natin before na kailangan po talagang dalhin yung anak niyo sa clinic para po mas matignan? Eh, nakasido kayo. Hindi pa po kasi kami nag-uusap ng asawa ko. Ako, misis, advice ko po sana mas mapag-usapan niyo hanggang maaga pa yung problema na to ng asawa niyo kasi hindi po ba kayo nahihirapan na ganyan yung anak niyo? Na kahit nasabi ko na po sa inyo dati yung findings o yung diagnosis ko about sa sakit niyang psychosis, hindi po ba kayo nababahala na baka mas lumala pa po kasi po ang psychosis, hindi lang po yan yung sintomas na naranasan niya noon. Meron rin po yung mga sintomas na maaaring pumasok yung sakit na schizophrenia o bipolar disorder. Alam, nasabi ko na rin naman po sa inyo yun. Diba po, katulad po nung sa pagtulog niya po, yung sleeping, disturbance at parang hindi siya natutulog. Lagi nakadila, tapos sa pagkain. Tingnan niyo po, nangangayayat na, hindi nakakakain ng maayos. Kaya nga. Nagkakaroon ng eating disorder. Tapos minsan, parang may kausap yung mga hallucinations niya, parang lalong lumalala. Misis, kasi delikado yung ganyang case na eh. Sana mas matignan talaga. Sana mapag-usapan niyo na ng asawa mo. Opo, kakausapin ko po siya. Nikki? Anak, tama na yan. Inom ka na ng
yung gamot mo. Magpahinga ka na ha. O, sige. Pinapainom ka nila ng gamot. Sa tingin mo, makatulong yan sa'yo? Sabi nila para daw gumaling na ako. Papatayin ka lang nila. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman ininom eh. Nandito lang yan. Kapag gumaling ka, mawawala ako. Gusto mo ba ako mawala? Ayoko mawala ka. Siyempre, ikaw na nga yung nag-iisa kong kaibigan eh. Ako lang ang best friend mo. Kung gusto mo, patayin mo na lang sila. Unahan mo sila. Kung hindi, ikaw ang papatayin nila. Ayoko, mga magulang ko sila. Ayokong patayin sila. Magulang mo? Sino ang pipiliin mo? Ayoko mawala ka. Pero ayoko rin mawala yung mga magulang ko. Patayin mo na sila. Hindi ko kaya. Patayin mo sila. Hindi ko kaya patayin yung mga magulang ko. Pero hindi ko kaya mawala ka. Patayin mo na sila. Anong gagawin natin dito? Basta, sumunod ka na lang. Buksan mo yan. Buhain mo yung sino yung patayin sila. Patayin mo sila. Hindi ko kaya. Mga magulang ko sila. Kaya mo yan. Lakasan mo lang yung loob mo. Hindi ko kaya. Isipin mo, mawawala ako kapag hindi mo sila pinatay. Unahan mo na sila. Ayoko mawala ka. Pero ayoko mawala yung mga magulang ko. Kaya nga, ipatayin mo na sila. Hindi pwede. Mawawala ako o papatayin mo sila. Ayan, mapapatay mo na sila. Sa akin ka lang makikinig ha. Huwag kang makikinig sa iba. Madali lang naman. Kayang-kaya mo silang patayin. Basta, ako lang ang sundin mo. Ako lang ang papakinggan mo. Patayin mo na sila. Patayin mo na sila. Ayan, malapit ka na. Mapapatay mo na sila. Madali lang naman yan. Basta makikinig ka lang sa akin. Patayin mo na sila. Malapit ka na. Konti na lang. Huwag kang matatakot. Patayin mo sila. Ayan na. Malapit ka na. Ayan na. Patayin mo na sila. Patay. When we come to see the teddy bear are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. When we come to see the teddy bear are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. When we come to see the teddy bear are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. They're here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. Magandang umaga. Kayo po ba si Dr. Reyes? Yes? Ako po pala si Inspector Liwin. Nandito po ako para tanungin po kayo. Gusto ko po sanang pag-usapan natin tungkol dun sa kaso ni Miss Nikki Patawaran. Yeah, I heard about that. Ano bang gusto mong tukuyin tungkol dun sa kaso? Kasi po, ang korte sa ngayon, hindi pa rin po makagawa ng desisyon. Kasi hindi pa po namin alam kung ano po ba talaga naging lagay ni Nikki o kung ano po bang estado niya. Kaya po gusto po sana namin malaman. Yung kay Nikki Patawaran kasi, matagal ko siyang naging pasyente pero hindi siya dito na-confine kasi ina-advisean ko yung mother niya na i-confine dito pero ang reason nila na hindi pa daw napag-uusapan. Hindi ko naman alam din na hahantong pala sa ganun.
since tinatanong nyo dahil para sa investigasyon, sabihin ko na lang rin, 5 years kung pasyente si Nikki Patawaran. Before, meron siyang mga symptoms ng sakit na psychosis. Before kasi, nagkaroon siya ng hallucination. Ang reason ng nanay niya kung ba't daw nagkaganon is parang naabuso ata dahil nag-abroad yung mother, tas yung father ng ibang bansa din yata. Pero hindi malinaw kasi yung pagkakwento. Tapos, after nun, every month, pinupuntahan ko siya. Binibigyan ko siya ng gamot. Kaya lang, habang tumatagal, yung gamot hindi tumatalab. Parang lumalala ng lumalala hanggang sa dumating na nagkakaroon ng iba't ibang klaseng sintomas yung bata. Nagkakaroon ng sintomas ng pagkakaroon ng schizophrenia at pagiging bipolar. Ayan, napatay mo sila. Ang galing. Ang galing.